At sino naman ang nagsabi sa'yo na kailangan expert ka muna dito sa YouTube bago ka makapagsimula? Huwag ka maniwala dyan. Hindi rin ako niniwala dyan. Maraming mga tao, lalo na sa ating mga Gen X or older generation, na magsimula ng kahit na anong bagay, lalo na dito sa YouTube. Kasi sabi nila, kulang sila sa skills, natatakot sila sa camera, wala silang gamit, wala silang confidence. Dito sa video na to, pag-uusapan natin ang mga maling paniniwala o myths tungkol sa pagsisimula dito sa YouTube. Bakit YouTube ang pinaka-mainam na platform sa lahat ng platform? At bakit kahit 50 years old ka na, 40, 60 and up, pwede ka pang magsimula, walang age limit dito. Kaya sana panoorin mo hanggang sa dulo kasi marami akong ichichika sa'yo. Puntahan natin yung sa myths. Sabi nila dapat daw maganda ka. Dapat daw maganda yung gadgets mo, high-end. Dapat daw good speaker ka. Ano pa ba? Dapat daw highly educated ka at expert ka na doon sa topic na pag-uusapan ninyo. Ang realidad, lahat naman ng YouTuber nagsimula sa 0 subscriber, 0 views. Para itong channel ko, nag-uumpisa pa lang. Hopefully, someday mabalikan ko itong video na to at masabi ko sa sarili ko na, malayo nang narating ko, pero malayo pa. Sabi nga ni Think Media, si Sean Cannell, it's not about your resources, it's about your resourcefulness. So parang ako, ayan, ito ay aming kurtina. Actually, shawl yan. Tapos itong mic ko, luma na to, ginagamit ko. Ang aking ginagamit ngayon ay aking cellphone na 6 years ago pa, pero still working. Kailangan lang daw lakas ng loob, kailangan lang determination. Kaya, sige, go lang tayo. Kailangan daw, ang gagawin mong video should answer a specific question. Halimbawa, how to cook turmeric rice. O kaya naman, how to play a guitar, how to play a piano, mga gano'n, yung mga laging sinesearch ng mga tao. Kasi di ba ang YouTube is the second largest search engine. Sino ba may-ari ng YouTube? Di ba Google? Hindi naman kailangang expert ka. Ikaw lang yung nag-iisang expert sa pagpe-play ng piano, o pagpe-play ng gitara, o pagluluto ng turmeric rice. Ang importante, meron nakakalamang ka lang ng kahit konti o at least 10% doon sa ituturo mo, doon sa mga gusto mong turuan. Malinaw ba yung sinabi ko? Kasi work in progress naman tayo dito. Kailangan daw willing kang matuto, open ka sa learning, open ka sa correction, yung maging humble ka na hindi porke may alam ka, ikaw lang yung nakakaalam nun. Wala nang iba. Yung bang ayaw mong itama ang pagkakamali mo. Huwag ganun. At yan ang advantage natin mga nakakatanda sa mga nakakabata. Kasi yung mga bata, they are more on trends. Tayo naman, more on legacy. Yung bang may matututunan sila sa atin, sa dekada-dekada nating experiences, yung mga failures natin, yung mga napagtagumpayan nating mga trials and errors. Yon, kasi ang YouTube, mas vinavalue niya yung authenticity kesa sa age. Gets mo? At dahil nga nabanggit ko kanina na ang YouTube ay second largest search engine, first is Google, second is YouTube. Evergreen or pangmatagalan ang video mo dito sa YouTube. Yung bang overtime, kahit 5 years ago na mapapanood pa rin yung video mo. Unlike dun sa ibang platform na sandalian lang. Kung may magsearch ng how to play a piano o how to learn playing a piano, how to cook, ano yung example ko? Turmeric rice. So, kung may magsearch ng how to cook turmeric rice, how to play a piano or how to play a guitar, at lumabas yung video mo sa search results, may views, mas matatagdagan ng views mo, tapos organic yung traffic. Hindi mo kailangan magbayad ng ads para panoorin o makita ang iyong video, di ba?
Ito pa ang kagandahan dito sa YouTube, global reach. So kahit ang market mo is local, dito sa Pilipinas, mapapanood ka pa rin sa ibang bansa ng mga OFW, si mga Filipino immigrants. Di ba ang saya? At ito maganda dito sa YouTube. Merong multiple income streams. Kasing-kasing! Although hindi ko, to be honest, hindi ko pa alam yung mga detalye tungkol doon. Ang natatandaan ko lang na napapanood ko o nababasa ko is yung may ad revenue or AdSense na tinatawag. Yun ay kung monetize na yung account mo. So parang merong 1,000 or 4,000 subscribers yata and certain number of views para bago ka ma-monetize. Isa pang way para income stream dito is affiliate marketing. Pwede kang, parang dun sa ibang platform na pwede sila mag-promote ng products. Kung meron ka namang products and services na sarili mo, pwede mo ring i-promote dito using this platform. Ano pa ba? Brand collaboration or brand deals. Kung halimbawa, o yung mga sponsorship, kung halimbawa, malaki na ang iyong reach o yung number of subscribers mo, maaaring ma-attract mo yung mga companies o yung mga brands na gustong kang bayaran para gawan sila ng video or i-promote yung products and services nila. Di ba ang saya? Kaya nga, kung kayo mga tayo mga women na 50 years old and above, nasa advantage natin yung age natin dahil nga sa mga naranasan natin experiences at mga napagtagumpayan nating trials o pagsubok sa buhay, dito pwede nating ma-share sa mga nakakabata sa atin at even sa mga ka-age natin na gusto ring lumabas sa mga shells nila para i-explore yung pwede nilang gawin o pwede pa nilang i-maximize habang kaya pa, habang nakakabasa pa, habang pwede ka pang magsalita ng maayos at malakas-lakas ka pa. Ops, teka lang. Alam ko na sabihin mo. Sabihin mo sa akin, may mga anak ako na kailangan kong asikasuhin. Pwede na. Valid. O kaya, hindi ako supported ng family ko, ng asawa ko. Naintindihan naman kita at valid naman yung reason mo. Kaya lang, binibigyan lang kita ng konting nudge na ito yung opportunity na meron kang cellphone, meron kang data or wifi, merong araw, kung sa araw ka magre-record, meron kang talino, meron kang paraan na pagsasalita, at pwede mong gawin to habang nasa bahay ka, habang inaalagaan mo yung mahal mong may sakit, habang nag-aalaga ka ng mga anak mo, hindi mo kailangang mag-travel. So, halos wala kang puhunan, di ba? Pag-aaralan mo lang naman itong platform na to at hindi ko na may pipilit sa'yo na gawin mo. Kasi nasa sa'yo naman yan. Ang sa akin lang, at least magkaroon ka na idea na ma-express mo yung sarili mo, na makakatulong ka. For all you know, makakatulong ka sa mga tao. Hindi mo alam na nangangailangan nung sasabihin mo o nung isi-share mo. Siguro mag-umpisa ka na gumawa ng inventory sa sarili mo. Ano yung pwede mong gawin? Ano yung gustong-gusto mong ginagawa? Ano yung interest mo? Yung passionate ka? At pwede mong i-share sa ibang tao na sa tingin mo makakatulong din sa kanila. And then, ano yung resources na meron ka? Meron kang cellphone, meron kang data or wifi, meron kang, kung wala ka pang microphone, okay lang. Itapat mo lang yung sa bibig, malapit sa bibig mo yung cellphone speaker. Cellphone receiver. And siguro mag-record ka kapag may araw pa. So, hindi mo kailangan bumili ng ring light. And then, magsubok ka lang munang magsalita sa harap ng camera. Huwag mo munang ipopost. Tapos, ikaw mismo, i-criticize mo yung sarili mo kung saan ba dapat tumingin, ano bang dapat kong ayusin sa pagsasalita ko. Kasi ako, hindi din naman ako expert. Gusto ko lang na meron akong maiwang legacy sa younger generation. Gusto ko lang, in the future,
hindi ako magsisi na sabihin kong sana pala ginawa ko. So gusto kong gawin, gusto kong subukan habang kaya ko pa, habang may opportunity. And mind you, itong sabi ng mga big content creators, yung creator economy will rise up in the coming years, especially in 2027. Ito, sana may natutunan ka dito sa video na to. Alalahanin mo na lahat nagsisimula sa zero. Kaya, umpisahan mo na at samahan mo ko sa journey na to. Sana click mo rin yung subscribe and like button para mas ma-encourage ako na gumawa pa ng, ipagpatuloy pa ang paggawa ng video na katulad nito para may share din ako sa inyo. So, huwag mahiyang mag-comment sa baba and see you in the next video.